Hello mga papadayan ko, Assalamualaikum to all. Ngayon, ang video ito ay gagawa ako ng, magluluto pala ako, nagkamali lang, magluluto ako ng isda yung ulam ng amo ko ngayon. Tapos papakita ko sa inyo yung paano magluto dito sa mga Arabo, yung Arabian food ba. Paano ako magluto. Simple lang siya. Kaso kasi alam nyo mga papantayan, ang pinagkaibahan kasi ng luto ng dito sa Middle East, lalo na dito sa Kuwait kasi nandito ako. At saka luto dyan sa Pinas. Sa Pinas kasi simple lang. Simple lang yung mga procedure ba. Dito kasi pag nagluto ka, maraming pasikot-sikot. Oo. Yung isang putahi lang, pero marami siyang maraming mga dapat gawain, paano siya lutuin, paano siya maging masarap. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yun. Kaya sana magustuhan nyo po. Ito, alam nyo ba ito? Ito ay coriander leaves or tawag dito sa mga Arabo ay kusbara. Kusbara ang tawag nila dito. Alam mo anong purpose nito? Pag nilagay ito sa isda, isa ito na pampaalis ng langsa niya o dagdag pampalasa at the same time yung langsa ng isda ay mawawala. Pag hinaluan mo nitong kusbara or coriander leaves. Ayan siya guys. Ayan siya. Pag inamoy mo ito siya, may konting amoy siya. Oo, may konting amoy siya na yung talagang pag naamoy mo, masabi mo na iyan coriander leaves. Oo. Diba? Maliliit lang yung mga dahon-dahon niya kumpara sa parsley. Kasi yung parsley, malalaking dahon-dahon. Oh, ayan. Ayan yung isda na lulutuin ko. Ito yung sa amo ko. Kasi dito guys, ang isda dito, bago siya hugasan, no? Bago hugasan ng isda dito sa Middle East, lalo na dito sa bahay ng amo ko, is ilagay mo na, nagbili yung amo ko ng isda, tapos hindi mo nalulutuin. Ilagay ko yan sa freezer na hindi siya hinugasan. Saka na siya hugasan pag lulutuin na siya. Kaya ang ginagawa ko para hindi mahugasan lahat is hati-hati ko na ba, halimbawa isang tao tulad nito, amo ko lang kasi ang lalaki dito, nasa bakasyon yung amo kong babae, kaya isang piraso para sa kanya, isa lang, kumaga hinahati-hati ko na para bago ilagay siya sa rep o doon sa freezer ba. Tapos ito siya, tilapia ito naman yung ulam namin, ito yung isda namin, yan tilapia, diba? Ngayon, hugasan ko siya kasi wala na siyang ice, kaya hugasan ko na yan siya. Kanina na nakababad mga isang oras eh. Siyempre, hindi mawawala ang white rice. Oo, ibabad ko muna yan sa tubig yung white rice na yan. Oo. Ayan na yung bigas guys, nahuluman ko na siya. Ganito kasi dito ang bigas. Mga papadayan ko, ginababad siya ng mga isang oras bago lulutuin. O hindi tulad sa Pinas na direct mo na siyang lulutuin, dito ibabad mo pa siya para maglambot siya konti. Tapos ang dito, ang bigas dito pag niluto mo, kailangan lagyan mo ng asin kasi pag walang asin, walang lasa yung kanin ninyo. Ayan guys, hugasan ko na yung coriander or kusbara bago ko siya hiwain ng maliliit. Hiwain ko siya ng pino ba. Ganun kasi yung gusto nila dito. Ito siya hiwain ng pino, saka ihalo doon sa isda. Ayan, kaya hugasan ko muna siya. Ayan na, nahugasan ko na siya. O, tanggalan lang siya ng tubig para maganda yung paghiwa ko ng maliliit mamaya sa kusbara or coriander leaves. Ayan, isunod ko naman guys, hugasan yung isda. Hugasan ko na siya para makasimula na ako magluto. Ayan, malinis na yung isda ng amo ko, no? Ayun, lalagyan natin siya ng asin. Timpura ng asin, syempre, para dagdag pampalasa. Pati yung dito sa loob niya, yung dito, kailangan lagyan ng asin yan dyan. Yan dyan.
Pagkatapos, lagyan natin ng paminta. Ayan. Lagyan ng paminta. Lagyan natin ng bawang. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng lemon. Yung nilagay ko na lemon is, isang lemon ito siya. Pipigain ko lang dito sa sa isda. Ayan na, kung nandyan na siya. Tapos na pigaan ng lemon, guys. Ihalo lang natin. Ganyan lang. Diba? Pag natapos nyo siya, i-massage yung isda, no? Ganyan. Tapos na yan siya, i-massage. Ibabad nyo siya ng mga 1 oras para magkalasa sila, guys. Malasa yung isda bago siya prituhin. Ayan na yung isda namin, ganun din yung ginawa ko. Nilagyan ko siya ng lemon, garlic, black pepper powder at saka asin. Ibabad natin ng mga 1 oras din, ha, bago siya lutuin. Ayan, guys, inuna ko na iprito yung isda namin. At then dito na yung kusbara or coriander leaves. Ayan, na himay-himay ko na siya ng maliliit. Ayan. Ayan, kikailanganin natin ng onion. Hiniwa ko na maliliit. Kamatis, hiniwa din na maliliit. At saka bawang, hiniwa ko din na maliliit. At saka luya. Ayan. Ito mga papadayan ko, spices. Ito siya, ha. Kailanganin natin dagdag pampalasa yan. Nandiyan na yung isda. Tapos ang gawain ko dito, pahiran ko lang siya ganyan. Diba? Pahiran lang siya ganyan. Kasi ang purpose ng spices, guys, dagdag pampalasa. Ganito magprito dito ng isda. Diba? Pati doon sa loob. Ayan. Ngayon, kung na-mix na yan siya, ayan. Kakailanganin natin ng harina. Itong harina, guys, nilagyan ko siya ng asin, ng paminta, black pepper, para magkaroon naman ng lasa yung flour natin, yung harina, at saka natin siya ipalgulong-gulong dito sa harina. Ganyan. Ayan na yung isda ng amo ko. Ready to fry na yan siya, guys. Hintayin ko lang maluto yung second batch na pinaprito ko na ulam namin. Ayan na mga papagtayan ko. Sinabay ko na siya dito sa isda namin kasi hindi pa naluto. Ayan, piprituhin ko na siya, guys. Ayan na yung isda namin. Luto na siya. Akala nyo dyan pa nagtatapos na ako magluto. Hindi pa. Lulutuin ko pa yan siya ulit. Oo. Ayan yung kanin namin, guys. Lulutuin ko na. Para mamaya maaga kami makakain. Diba? At ito, pag pinirito yung ulam ng amo ko, hindi mawawala ang salata. Yung salata, guys, is 3 ingredients lang yan. Yung kamatis, lettuce, at saka sibuyas na puti. Tapos nilagyan ko lang ng olive oil, vinegar, at saka asin. Yan lang. Pagkatapos ko maluto yung isda ng amo ko, magluto naman ako ng sibuyas. Ayan, lagyan ko lang ng olive oil. Ayan, naluto na yung ulam ng amo ko. Isda na pinarito. Ayan yung kanin namin. Tatakpan ko lang siya, lulutuin ko lang siya sa maliit na apoy ng mga 5 minutes. Ayan. Tapos lagyan ko siya ng spices para dagdag pampalasa. Ayan. Halo-haloin lang natin. And then lagyan natin siya ng kusbara or coriander leaves. Halo-haloin lang natin, guys. Tapos lagyan natin ng dry grapes. Ayan, halo-haloin lang ganyan. Ayan, naluto na siya, guys. Ayan, ang purpose niyan, ilalagay natin yan doon sa may bandang siya ng isda. Ito siya, guys. Ilalagay natin dito parang palaman ng isda, guys. Ayan na mga papadayan ko.
ang ulam ng amo ko. Diyan ko nilagay ito. Ayan. Sa wakas, naluto na rin. Tapos na rin ako magluto ng ulam ng amo ko. Guys, after 10 minutes, ilagay na natin yung isda. Ayan. Ayan, ihalo-haloin lang natin ng ganyan. Ayan, pag natapos na siya halo, guys, patay na natin yung apoy. Ayan, ready to eat na yung aking ulam, yung aming ulam. Ayan, takpan ko lang siya para hindi siya maglamig. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking video. Maraming salamat po. Bye!